stream. Dito daw. Lalakarin lang daw. Malapit lang. Pero pa-start ngayon kasi 2 daw yung start eh. Pero malapit naman na tayo. Dito lang. Baka dito lang. Hanapin natin dito. Init! Sabi kasi ng trek, kahit di na tayo sumakay. Kahit lakarin na lang natin. Tatanong muna tayo dito. Dito para siyempre makakuha tayo ng mga knowledge pa para mabibigay natin sa client natin, masishare natin. So yun, init. Tanong tayo dito, sana tama kasi pag hindi late na tayo. Walang start, ano na 1:43 na sa labas siguro. May labas yun kung malapit na dito natin. Bayad din tayo ng 30 sa tricycle, hinahanap pa kasi. Pero dito yun, papasok lang diretso. Eh, malaki kasi yung area, alatang dito yung jeep. Hindi ko lang alam kung nagsimula na, pero siguro pasimula na. Mga nagdadatingan yung mga guest yun. Mga kay Coach Hippie, mga batang hippie nandito. Makapagpa-picture tayo mamaya, makapag-hingi tayo ng tips. Pala siyang city walk din, may badminton din sa loob. Tapos gym siguro halo. Finish dito. Badminton din dito. Haba ng badminton area na. Dito na pala sa dulo yung extreme gym. Ito tingnan natin eh. Dito yan. Ito cheap eh. Ito madami yun. Ito na yun. Sasay na tayo. Ito cheap eh. Oh. Laki na. Nakata natin sila sa KD Classic Malit kasi umaban sila. Pero ngayon laki na tao. Hintay lang tayo ng mga kasabay. Kasi solo lang tayo dito. At ang kasama. Yung mga kasama ko kasing coach busy. Ako may swimming. Hindi sila nakasama. Sayang. Dami pa naman info dito. Dala tayong meal pero siguro mamaya na lang. Kaya kasi yung kasama solo lang tayo. Mag-isa lang tayo dito. Mamaya may makikilala tayo dun sigurado. Pag sino malinis sa seminar. Dami tayo makikilalang bago. Siyempre lahat ng gym to. Ayun yung area. Daran dito maluwag. Tapos taas ng ano. Ceiling. Yan. Stream gym. Ayan. Ito yung nag-ano sa akin ng ticket. Hello! Sir Aldrich. Hello! Ay, ano ba yan sa, sa vlog mo? Mamaya, sana mabigyan tayo ng chance makapag-workout para makasabay natin si brother. If not, then tayo dadayo sa kanya sa Agunay. Ha? Thank you bro, Alexis, coach. Extreme gym. Ang rights dito. Okay lang. Tatanong lang, nagbablog ako. Ano lang, tatanong ko lang yung walk-in dito per session. Ano po, 150 yung walk-in namin. Tapos yung membership namin, 500 for 1 year. Tapos yung walk-in magiging 90 pesos sa member. Yung student, ano, basta may ID sila, saka ano, first college lang sila. Bawal na kasi yung master saka yung ano pa sa doctorate. Ano lang sila, 70 pesos lang yung student. Kailangan lang nilang magdala ng proof na student sila ng college or lower. So ayun, alam nyo na rate dito, the Extreme Gym. Ay, pangalan mo brother? Nico Robles. Nico Robles. Alexis. May nakita mo kanina. Thank you, thank you. Pasok na tayo. Hanap tayo ng upuan. Okay. Natibag natin. Upuan na tayo. Ayun, lawak dito. May ano? May badminton area, lawak. Ay, alam nyo na may rates eh. Pagka buka tayo dito dahil tayo. Mamaya na mag-start na yun. Dami na rin. Start na. Sir Aldrich. Ay, may mga merch. Basic wins. Mag-dasal muna tayo. Meron bang people today upang matulungan kayo, pero para tulungan kayo na mga tulong sa ibang tao. Malaki. Mataba ko dati, wala akong confidence. So, ipapayag ako ang confidence. Mas naging confident ako makitulong sa ibang tao, mas makasana ng ibang tao. So, I guess my point here is, nandito tayo ngayon at
sorry, just a quick question. Sino dito ang mga coaches? Sobrang mas naging confident ako. Yung well-being ko nag-improve. Tapos, since natuto ko kay Coach Wins, lahat ng natutunan ko from him, pinuro ko rin sa ibang tao. And that's the goal for today's seminar. Kung ano yung matututunan natin dito, huwag natin ipagdamot sa iba. Tulungan natin yung ibang tao, okay? So I'm not gonna take too much of your time. Hindi ko nakagawin yung spot. And thank you sa pagdali mo. Short notice natin, mga 3 linggo, 4 linggo lang namin po napag-usapan. So nag-gym tayo kami rito. Then, sabi namin dami coaches dito. Aspiring coaches na medyo nag-struggle sa career. So, advocate ko kasi talaga is aside sa coaching ng mga athletes. Gusto ko rin yung mga coaches, magkaroon talaga sila ng pananaw na yung coaching career ngayon is pwede mo natawagin career. Based na tinakala pa yung 45 years old na guys. Naging coach ako 2001. Yung panahon na nag-coach ako 2001, 2002, 2003. Hindi mo pwede pagmalaki sa magulang ng jowa. Pare, sample na lang. Ikaw na lang kumari. Sasampulin sana kita jowa mo. Ikaw na lang. Mas malaki pati lang sa akin. Mawari tayo ng jowa. Diba? Tapos kapakilala ako sa magulang. Hindi mo pwede sabihin noon sa magulang, anong trabaho ng boyfriend? Pag sinabi na, may mga coach ang tawag sa amin nun eh. Trainer. Ano lang? Gym trainer. Ano ang reaction ng magulang? Huwag ikaw na. Ano papakawag sa inyo? Ilang beses ko dinaanan guys. Ilang beses ko sabihin, tawag ko yan, no? So mga coaches dito, alam niyo sinasabi ko. Okay? Kayo din mag-alis ka na. So ibig sabihin, lagi may doubt. Kasi ang image ng mga coaches ng mga ko is nakachinelas. Naka-in-spot sa gym. Okay, yung damit, syempre pawisan kasi aircon na gym, diba? Pawisan, umaasa sa bigay ng kliyente. Diba? Tapos ang sweldo, below minimum. Kung may sweldo, yung iba hindi na. Diba? Kasi magpunta ka sa gym, tuturo ka, abutan ka, hindi ka abutan. Wala kami yung fix nung panahon ko. Lalo na sa mga nagsisimula. Siyempre, long run, mag-apply ka sa mga walking gym, and eventually sumusweldo na. 3 weeks ago or 4 weeks ago, nag-seminar ako sa Tagaytay. Notice pa rito, parang 10 days. Nasa Iloilo ko doon ng seminar. Tapos biglang tumawag yung gym owner. Sabi niya, Coach, baka pwede tayo mag-seminar dito sa Tagaytay. Sabi ko, wala na akong mabibigay na schedule. Puno na yung March. Ang gusto niya isiksik talaga sa March. So, nangyari, sabi ko, sige, bigyan na lang kita ng fixed rate. May pumunta o walang pumunta, babayaran mo ito. Professional fee. May pumunta o walang pumunta. Parang siguro, less than 2 weeks. Less than 2 weeks. Biglang, pagdating ko ron, mabit kami 70 attendees. Yung 70 attendees na yun, lahat estudyante ng sports science sa Cavite State University. Sabi ko, sports science. Tapos, sabi ko, bakit kayo nandito? Requirement ng school nila na umattend ng mga seminars, fitness seminar, at magkaroon ng interview with fitness coaches. So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, tinuturo na siya sa school. Pag nasa school na siya, ibig sabihin, career na siya. Diba? Ibig sabihin, pwede mo lang gawin pagkabuhay ng fitness, makakabuhay na siya ng career. Guys, nagsimula ako sa gym as a janitor. Okay? Nagsimula ako sa gym as a janitor. Though, college graduate ako, napakalayo ng kurso ko. Sa anything related sa fitness, di ako physical education, di ako physical therapist, di ako sports science. Aeronautical engineer ako. Ang layo. Tikit lang sa mga turnin yung mga bakal dito. Yun lang yung pinakatikit. Yun lang yung pinakatikit. Tapos ako niyan, pero never ako nakapagtrabaho sa any airline. Never ako nakatapos sa OJT. Academic tapos ako. Ano, pag nasa school ako, bakal lang yung nasa isa. So, nag-start ako sa gym as a janitor for 3 months. Kasi hindi ako matanggap dahil hindi ko sa walang availability. Wala akong any form of certification.
nung panahon na yun. Hindi na matanggap kasi wala akong mapakita kapit. Malaki na yung katawan ko. Pero nung time na yun, yung mga kalaban ko o yung mga coaches sa gym na yun are physical therapist, physical education student, at saka sports science student. Even nursing, anything medical, matatanggap. Kasi tikit din, diba? Kaya ang layo. Tapos sila, pero gusto mo magtrabaho sa gym na yun, ang binigyan nila yung pwesto, kung ano yung opening, which is auxiliary, tinanggap ko. Makapagtrabaho lang talaga sa gym. Pinakita ko lang yung passion ko na gusto ko talaga maging coach. 3 months tayo naging sales. Nilagay nila ako sa sales. Meaning, nagka-close ako ng mga fitness membership. Yung mga nagkatrabaho dito sa malalaking gym or commercial gym like Intel Fitness, PSP, Slimmers World, Golds. Alam niyo yung sinasabi ko na mayroong group na makadedicate lang sa sales. Okay? Nilagay nila ako for almost 6 months ako nandun. Ako yung number 1 for 6 months. So, ano yung natutunan ko, maliban sa sales, alam ako lahat ng equipment. Nagkaalam ako ng equipment kasi hindi mo pwede ibenta yung isang bagay na hindi mo alam kung ano nandun. Hindi mo siya mabibenta. So, along the way, siyempre yung isip ko, gusto ko maging coach. So, yung manager, yung commission ko, inipon niya. Kasi alam niya, gusto ko maging coach. Tapos sabi niya, kumuha ka nito pag may mga available na mga local certifications, such as parang ganito. Hindi ito certification eh. This is a certificate of human attend sa akin. Ang certification, iba yun. Yun yung licensing. Yung dulo ko na nakuha yun kasi sobrang mahal. So nung time yun, attend ako ng attend kung kilala nyo sila Master Don Cortona, mga bodybuilders. Kasi yung linya ko, bodybuilding ako naman. So mga bodybuilders nyo, kung nagkakapaseminar ng mga ganito, basic nutrition, training, tapos yung stretching, kahit na stretching lang, sineseminar. Atin ako ng atin, 500, 600, 700. Kinukuha sa commission ko yun. So wala akong manita. Hanggang sa, sabi mo, enough na to, nilagay na lang ako sa coach. So for 2 years na ako sa gym na yun. And syempre struggling coach. Hindi naman kaagad yan maybe po mga kliyente mo, hindi naman kaagad ganun diba? So, may naging client ako na mayroon sa malaking kumpanya. Pinuha niya ako as a field auditor. So, nawala ako sa fitness for 2 years. For 2 years na kasi naking sweldo ko eh. Fitness auditor, field auditor. Malaki ng sweldo ng field auditor kung saan niya ako pinapunta sa Pilipinas yung time na yun. Para lang mag-audit yung product nila. Hanggang sa isang araw na bato niya ako sa Isabela. Tapos na-promote niya ako. Ang nangyari, doon ako pinatala for several months. Ang hindi natanggal ako. Yung area na yun, Region 2, hawak ko yung Region 2 sa product na yun. Sigarilyo yung product. So, bumagsak yung sales. Kasi ang report ng mga tao sa kanila, which is yung tunay na auditor, si Coach Hipe, si Wins, ang pangalan ko Wins. Si Wins Hipe, si Sir Wins, nasa gym lang lagi. So, hindi niya nagagawa yung tao yun. Which is, aminado, hindi ko nagawa. Yung pay-standard na ako. Sinusunod ako, pero ang buhot ako na sa gym lang. So, ano ibig sabihin? In-embrace ko na after nun. In-embrace ko na. Para ako masenso, magkaroon ako ng advantage over ibang coaches. Talagang nag-seek na ako ng more higher knowledge. Maliban sa katawan ko. Sa iba ko sa competing career ko guys. So, imagine yung nagko-compete ako at the same time, tinataas ko yung level of knowledge sa fitness. Kumbaga parang every other year nagpapacertify tayo, nakuha na natin yung licensing up to 2008. Tapos every other year may mga parang refresher course na naman. Tapos kumari tayo ng ibang, kasi ang dami na naglabasan, talaga yung FBB, nakita niyo mga post ko. Kumuha ako ng 2021 after pandemic. Tapos exos, ayan. American Council of Exercise yung number 1 ko. Yun, siguro sa inyo ng mga gusto nyo yung hindi talaga ito na. Kunin nyo yung either ACE, ISA, NASA. Kung gusto nyo sa Pilipinas, FBB Academy, puro Zoom naman ito. Yung iba kasi module lang, yun ang kunin nyo for licensing. Ito, matututunan kayo rito. Kapag ka rin. Kumaga mas dadali yung pagpating sa kanya, mas maintindihan nyo. Kasi sobrang basic ng papaliwanag ko, na medyo makapal. Pero sobrang basic lang talaga. Okay? Then sa bodybuilding naman hanggang 2017, 2-time Mr. Philippines tayo. 2009 and 2011 and 2016 welterweight division. And then sa men's physique naman, 2017
2018-2019, pero hanggang ngayon, pero overall. Hindi lang na nakuha natin IFBB Pro Kart Elite 2018 kasi kailangan natin i-give up para makapag-compete sa Pro League. Kaya lang pagdating ko sa Pro League, iba naman na hinahanap nilang katawan, mas malaki. Mas talagang malaki. Ayoko nang magpalaki. Ayoko nang patusuin yung, alam ko paano pag lumaki, kaya ayoko nang patusuin yung katawan para palawag. Okay, sa mga nagko-compete dito. Ulitin ko sino dito yung mga coaches kasi mga hindi kailangan certified ha, kasi nagtuturo kayo kahit libre. Mga tropa lang ninyo, tinuturuan ninyo, ganyan. Kasi doon kayo base to eh. Sino dito yung career hindi related sa fitness pero gusto mo transfer into fitness? Ayan, kami. Ito yung best time. Kasi 300% itinaas ng fitness community after pandemic. At yung ginagawa ko linggo-linggo, almost linggo-linggo seminar for the past 4 years, lahat yun nakakatulog-tumas yung community natin sa fitness. So ang daming potential na clients in the future. Yung mga TikToks ninyo, nag-TikTok kayo ng mga workouts ninyo, akala ninyo walang nakaka-appreciate. Makikita nila yan. Okay? Nakakahatak ng kliyente lahat yan. Kaya tuloy-tuloy nyo lang. Ang kailangan nyo lang talagang gawin. Pakita nyo sa resulta. Baka naman puro day 1 pinupost na. Walang day 30. Yung day 30 nyo, baka mukhang day 1 pa rin. Doon kayo matatalo. Doon kayo pag-iiwanan. Okay? Ngayon, coach, hindi ko kasi alam paano gawin yung day 1 papunta sa day 30. Day 1 para sa day 100. Day 1 to day 365. Hindi ko alam pa paano pag-gawin yun. Meron naman disiplina, hindi ko alam. Yun ang matututunan. Okay? Ano ba? Kilala niyo na ako, no? Ngayon, meron na akong dalawang gym. PSP Batang Hipe Palintawa, PSP Batang Hipe Ligata. May share ako dyan. Hindi ako nag-gym. Share. Ito, sarili kong damit. Meron na tayo merch. For today, naka-sale yan, ha? 750 yan, pero bibigyan ko lang sa inyo ng 650. Kung dalawang muna nyo, 1-2. Pero yung acid, mahal yung acid, 1,000. Mahal talaga yung puno ng acid, pasensya nyo. Okay? So lahat yan naka-sale. Actually, kinuha ng taga-pampanga kasi may kumating na taga-pampanga. Tapos sa pamilya tayo sa Supplement Hub. Supplement Hub is a store na puro supplements. Part owner din tayo niyan. Part owner din tayo ng JFit, which is JFit Apparel. Jesus Fitness Apparel. Part owner din tayo niyan. Okay? Sorry, hindi ko wala ako sa JFit. Matatan po yun. Tapos, retired na ako kasi one-on-one coach. Ang ginagawa ko lang is online coaching. At the present, tayo ng mas 100 online clients. Sabay-sabay. Kaya ako nag-retire sa one-on-one kasi sa online, kahit nag-uusap tayo, pwede akong tumakas ng client. Kasi ito lang, Gcash ko magbabayad isa. Diba? So talagang maximize ko na lahat. Kaya kailangan ko i-give up yung ibang, kasi pag nagtulong ka, kaya niya sa oras ka lahat, ipabiyahe ka. Doon, malaki ang bayad sa one-on-one coach. Diba? Kung freelance kayo, nasa Makati, BGC, Manila, ang average sa 4,000 to 2,500. BGC kayo, sila Libran, 2,500. Kaya nga siya nababas kayo ni Jack, di ba? Jack at Kawili. Nakikita niyo yung pagayan na sa Facebook. Kasi Libran, hindi mo siya dumaan ng typical tulad sa amin. Hindi siya dumaan sa graphic certification, hindi siya dumaan sa pagiging coach sa mga gyms. Pero si Libran kasi naging coach siya, relevant ka agad siya, dahil marunong siya gumamit ng social media. Social media is sobrang powerful. Pandemic, social media bumuhay sa akin, kaya ako naging online coach lang full-time. Bukod sa iyo, kasama ko is doktor. So pinag-compare namin yung fitness and yung COVID. Yung time na yun, hinanap namin yung pwede maging need ng tao. Bakit mo kailangan mag-workout? Diba, ganun ang business, hanapin mo yung need. Bakit mo kailangan mag-workout? Ba't may COVID? During COVID. So hinanap namin yun. Doon sa mga program, online coaching namin. Plus, kapag nasa bahay kami nag-transport from Nataba, walang apps, biglang nag-focus na kami, kung nasa bahay lang, dumbbells, yung makapanood mo. Ano sa akin, may mga 2020, kung lahat tayo nasa bahay lang, yun ang ginawa namin yun. Doon nagsimaya online. Siyempre, kaya naman gawin sa bahay, bakit mo kaya kung may gym? Okay? So, yung mga ganung mentality, natin as a hindi pa pagiging coach o pagiging athlete or personal goal
personal lang, laging dyan marami nagkakamali. Maraming dito nagkakamali. Mag-set ka ng goal. Okay? For example, ito, client ko. Si client, nag-enroll sa akin. Bayaran niya 100,000. Ang request niya sa akin sa May, sa Mayo. Punta siya ng Boracay, lalabas yung apps niya. Diba? Ako naman si Coach dahil 100K kung natanggapin ko yun. Siyempre, sandali ko siya makaya. Diba? Kasi sabihin ko siya natanggapin ko yung pera mo. Sa May apps na. Saan ako nagkamali? Sa promise? Ano pa? Tama. Sa mga coaches dito, saan ako nagkamali? Mga coaches, sino ba nagko-compete? Asa kamay? May specific beginners or wala pa? May plano mag-compete. Uy, ba't di ka tataas sa mag-compete ka? Pag-bira, ilala kita. Oh. Ikaw nagko-compete ka. Oh. Tinanggap ko yung pera niya. Sa Mayo, magpupura ka siya labas tapos. Umuho ako, tinanggap ko yung pera. Saan ako nagkamali? Ang sabi ni Ma'am, nag-promise ako, ilalabas yung apps. Tama. Ikaw sa tingin mo, saan ako nagkamali? Nagkamali ako na hindi naman lalabas yung apps niya. Coming from a competitor. Pero tinanggap ko yung pera. Binigyan ko siya ng false hope and goal because of money. Hindi ko sinasabi huwag yung tanggapin. Tatanggapin ko, pero explain ko sa'yo, sir, hindi lalabas yung apps mo coming from anong itsura mo ngayon. Ako kasi may. Kung ako yung gagawa mo, kaya ko ma-chicken yun. Dahil alam ko yung hirap. Alam ko yung kailangan kong gawin. Science behind. Hindi steroids behind. Science behind. Para lumabas lahat to. Sa loob ng what? 6 weeks? 8 weeks time? Kaya ko. Pero alam ko, kung kaya ko yun, hindi na go beyond sa kaya at sa knowledge. Yung disiplina behind, hindi mo panadaanan. Competitive pa yung nagsabi. Sumali ka agad yung pet set ko ng goal. Hindi siya tinatawag natin. Kasi realistic. Kawawa si client. Kawawa tayo kung tayo mismo nagsiset ng goal sa sarili natin. Kawawa naman tayo. Kasi anong ending? Anong ending na tayo? Ang ending yan, ayaw na yan. Kung gusto na pala kasi ako naman, alam ko yung way, pinahirapan ko siya. Diba? Papakainin ko nun. Ganitong amount of calories, napakababa. Para lang sumunod yung katawan niya doon sa caloric deficit na binigay ko. To the point na yung hormones na naglaro-laro na. Siyempre, pag binaba mo ng todo yung calories, yung hormones na napituan, di ba? Testosterone niya, baba kasi yung fats, ibababa mo. Ano nangyari sa kanya? Mabuba. Totoo yun. Lahat kami nagko-compete mga pinatuan mo hindi sa dulo ng competition na siset na kami na ulo. Kaya sa experience namin, alam namin kung ano yun. Alam namin bagsak yung testosterone ko, bagsak yung fat percentage ko yun. Kaya nasa mga magjojowa, kasi sabi namin na nasa fitness, mag-put kayong dalawa, doon malalaman yung dulo ninyo kung susurvive kayo. Kasi mag-aaway talaga. Yung iba naman, bili ng bili. Kasi mag-put hindi mo kakain. So, nangyari, gusto nyo bumili ng bagay. So, mga naka-prep dito, ayun, mga dalag, doon yung labas yung galit mo. Okay? Pero sa mga hindi nakakala, kung bakit parang may mga decision kayo na ginagawa, biglaan, yun dahil sa sobrang data ng caloric intake ninyo. Hindi siya properly designed sa gusto nyo mangyari at sa lifestyle ninyo. May iba kami ng mga coaches na nagko-compete. Nakadesign siya sa lifestyle namin, kaya tayo namin ito. Mayroon siyang proper way para gano'n kabilis lumaba. Lahat kami yan, naka-plano lahat yan. Sa lifestyle namin ma-advise yun. Lifestyle na so babaguhin yung lifestyle. Diba? So yung 2 months, 8 months, 8 weeks, hindi tayo ng lifestyle change. Okay? Labas man yung apps niya, sira, may ulo yan. Okay? So realistic. Maliban ko sa realistic, napaka-importante niyan, time frame. Kahit kami mga from A to B to C, ng automatic, kailangan pa rin namin ng proper time frame. Example guys, ako nagko-compete ako, the first competition for this year is July.
July 3rd week. Diba? Nakadiet na ako. Hindi na ako nag-New Year. Nagpasko lang ako. So pagkatapos ng Pasko, yung New Year ko, hindi na ako kumain ng kung ano-ano. Diba? Pero imagine nyo, July pa yung cultivation. So lahat na yun, gano'ng kahaba. 6 months, almost 7 months. Yung preparation. Biggest event ko is on August pa. So almost 8 months preparation. So ngayon nakita nyo, may bawal ako itlog kasi itlog. Ayun, yung kulay green na yun, itlog yun. Saba. May nagpadala ng, may nagregalo ng pagkain. Salmon sashimi. Diba? Salmon na yung may salmon sushi. Kasi ayun na, yun na, pwede ko kainin. Ngayon hindi ko kailangan i-track for now. Kasi malayo pa naman yung cutting fish. Actually, sa Balking guys, hindi ako masyadong nagtatrack ng soto. Pero pag talagang cutting na nagtatrack tayo, medyo strict yun. So, importante yung country. What more, kung hindi ka experience, or coach ka na nagbibigay sa client ng time frame, hindi mo pwedeng tagalin sa iyo. Kahit i-explain mo lang yan. Kahit sa utak yung kaya mo 6 months, kaya mo mag-live. Hindi mo pwedeng sabihin sa client din. Okay? Kaya importante pagsagot. Okay? Okay, body type. Kita nyo ba dyan? Kita nyo dyan? Pag hindi pwede ka mo, body type. Bago kayo mag-structure, bago kayo mag-structure ng program para sa inyo, para sa kliyente nyo, kailangan nyo munang malaman yung tatlong body type ng tao. Diba? May tinatawag tayong nakakasama nyo, tabain, magkamali, may tiyan na agad. Kayatin, kahit kailan, laging pwede magubad. Kahit anong kainin niya, laging may abs. May tinatawag tayong masculine. Kung malalakas talaga. Nakasabay mo ngayon, after 2 months, pinag-iwanan ka na pagdating sa buhatan. Diba? May mga nakakasabay kayo na ganyan along the way sa mga fitness o sa mga training journeys ninyo. May ectomorph, endomorph, mesomorph. Dapat natindihan alam kayo kung ano yung body type mo. Kasi kapag ikaw ay endomorph, endomorph is yung high body fat. May mabilis mag-react sa certain pagkain na maging fats. Okay? Endomorph ha? Like ako, kung nakita mo yung tingin, ako endomorph ako. Mabilis ako tumaba. What if yung program ko, kaya ko yung idol ko? For example, idol ko si Ken Hanaw ka. Kilala niyo si Ken Hanaw ka? What if yung idol ko si Ken Hanaw ka, ginaya ko yung paano siya kumain? Which is 60% ng caloric intake na ay carbohydrates. Ano mangyayari sa akin? Kasi idol ko siya. Manas. Diba? Kasi endomorph ako, si Ken Hanaw ka ay ectomorph. Jobel, Mr. Olympia natin, is mesomorph. Sa Jobel, yung mesomorph, kailang malalakas. Sa mga kilala ngayon, sa mga uso ngayon sa labaki, bakit ang Pinas is mesomorph. Okay, Tipiman is endomorph. Abain si Tipiman. Kaya lang naging ganun yung katawan niya kasi binago niya yung lifestyle. Or tinanggap mo yung ano yung body type. So hindi ka magsasaksi kung maritin mo na payatin ka, tapos kayo doon lang si Coach Chipe. Ang ayaw yung pagkain ko, papayat ka lang. Kasi ang endomorph, mayroong percentage ng macronutrients. Mababa yung fat percentage ko. Ang carbohydrate percentage ko, mas mababa kaysa sa mga typical ectomorph. Allowed lang ako ng hanggang 30%. Kuwari, ang maintenance calories was 2,000 calories. So 2,000 calories, 30% lang doon galing sa carbohydrates. Yun lang yung pwede sa akin. Si Ken is 60%. Ang pakalayo. Si Ben is 40%. So para maging successful kayo or sa mga clients ninyo, alam niyo kung ano yung body type nila. Kasi hindi mo bibigyan ng hindi lahat ng cliente tumatanggap ng meal prepping. I-structure mo lang sa cardio, sa workout. Okay? Nasampo kita ha? Kasi obviously, endomorph ka. Kung yung cliente ko to, ayun mo nga sila. Pakita mo yung pagmalaki mo yung buhay natin, mga endomorph. Diba? So, medyo tabain si brother. Kung ayaw niya mag-jeta, kung sa junkie pa ako, hindi ko kaya mag-jeta. Anong i-advise ko as a coach para magkaroon siya ng transformation? Itataas ko yung activity level niya. Na hindi ko pwede gawin sa payakin.
James, halika. James, sa isang kainan, ilan yung kanin mo? 500 grams. Sa isang kainan. 500 grams. So 100 grams, meron 28 grams of carbohydrates. Diba? Ako, 500 grams buong araw. Siya 500 grams isang kainan. Pag ginawa nito yun, ano mangyayari dito? Pasensya ka nito, nakita ko. Di ko kasi mo po eh. Pasensya na tayo. Diba? Ako, as a coach, ayaw niya mag-dieta. Or di niya pa kaya kasi magastos mag-diet. Hindi pa niya kaya. Ang gagawin ko, pare, close nila ako parehas. Sabi ko, James, mag-workout ka lang. Bawasan mo yung steps mo para lumaki siya. Tapos kumain ka na kumain. Ang gagawin ko rito, alalayan mo konti. Lagyan mo ng cardio. Binamit yung steps mo. Ito yung klase ng workout mo. Oh, bakit mo? Bakit? Any form of activity is a caloric deficit. Take your choice to do. Any form of activity, lumakad ka. Sa 5,000 steps a day, it's around 300 calories ang nabuburn. Depende sa weight ng tao. Kung may 10,000 na, meron kang 600 calories burn. Iba pa yung cardio mo. Pag nag-cardio ka, meron kang, di ba, pamilya kayo sa mga smartwatch, ilan na active calorie na burn na? 300. So meron kang 900 calories total na burn sa isang araw. Doon pa lang sa ginanilalakad mo. Doon pa lang sa cardio mo. Wala pa yung buhat mo. Wala pa yung tinatawag natin NET. Okay? So, talagang papayat ito. Kung sasabihin ko lang sa kanya, alalayan mo lang kain, walang bawal. Pero alalayan mo lang. Okay? Wala akong pinagbawal. Kasi sumari, sumari. Yung pwede sabihin sa kanya, ito yung kain mo, kain mo kisili sa magulang. Oo, may magulang. Unless may trabaho na siya. Diba? Ganun lang mag-design. Kaya importante, alam mo yung body type. Okay? So sa inyo na nagkakaroon struggle, baka kasi you're not living sa body type ninyo. Baka yung structure ninyo hindi pupunta sa body, hindi naka-structure sa kung ano talaga yung design na katawan sa inyo. Mahirap kasi tanggapin yan. Apakahirap ng buhay ko na endomorph guys. Kasi sa mga nakafollow sa akin dito, nasa ako tuwing umaga. On position. Treadmill. Naglalahit ako. Kaya ako naglalahit kasi kung ako sa treadmill araw-araw for the past 10 years. Diba parang umay ka na isang oras 40. Ngayon lang ako nagbaba. Kasi nasa size na ako, nagpapalaki ako. So binabaan ko yung total calorie burn. Kaya ngayon parang bilang lang makita mag-treadmill 3 times a week. Tapos may seminar pa every weekend. Diba? Sa mga nag-follow dito, last week, nasa Jensen tayo. Nasa Davao tayo, nasa Boracay, nasa Iloilo. Yung total activity pa lang, magkano na agad. Paano ba lalaki? Eh, ba't ko compete ako? Kaya ako lumot. Hindi ko pwede kainin yung basura ng calories. Pag sinabing basura, McDonald's, pizza, Jollibee, basura yan. Tawag namin dyan, basura. Maduming calories. Hindi ko pwede kainin yun para mapunta yung calories ko. Ang pangit ng composition ng katawan ko. Itadaan na ako sa Rico. Nag-recount na ako ngayon. Pamilya nga sa Rico? Ibig ngayon, nag-recount na ako eh. So kailangan habulin ng pagkain ko through sa malinis na pagkain, rice, isda, itlog, chicken, beef. Kailangan ko habulin sa ganun yung total calories ko nang hindi ako masyado nagsusunod. Hindi ko pwede sabihin ako magtrabaho. Diba? So kailangan ko balansin. Ginawa sa yung cardio. Na-basic na naman kayo. Hindi yan na kung anong kayo. Nasa introduction pa lang tayo guys ha. Kaya tayo sa budget. Hindi ako nandito para sabihin sa inyo na pwedeng maging mura yung buhay ng fitness or maging fit. Okay, hindi talaga. Sorry. Dahil lang sa mga gusto lumaki. Hindi talaga siya fit. Ang tutulong ko sa inyo guys is paano siya hindi magsasayang ng pera. Kasi for example, idol mo si Jobe, 200 pounds, na mayroong 12% body fat. Idol mo tapos ikaw, 150 pounds, na mayroong 20% body fat. Dahil idol mo siya, gagawin mo yung pagkain niya, parang lumaki ka. Napagastos ka na. Tama yung pagkain niya, mali yung amount. Then hindi naman kayo magkasala.
Tapos yun nga, percentage of macronutrients. Magkakaiba yan, kailangan alam niyo ulit yung body type niyo para alam niyo yung design ng pagkain niyo. Ano pa? Macronutrient knowledge sa sources. Lahat ng sources na may pasok yung macronutrients. Carbohydrates, protein, and fats. Ngayon, kung gusto mo talaga mag-transform, mag-complete, pero wala kayong budget. Sobrang budgeted kayo. Saan mo kukunin yung pinaka-murang protein? Diba? Chicken breast. Kasi para sa akin yung pinaka-mura din, around 280 pesos, isang kilo. Ang tao, bihira lang tayo umabot sa 300 grams of protein. Maliban lang kung katulad ka ni Jobin. Para ka mag 200 grams of protein. At 300. Kasi ang 1 kilo of chicken breast is equivalent to 300 grams of protein. So, ibig sabihin, 280 pesos per day ka. Sa protein alone. Madali naman ang carbohydrates kasi kanin lang yan. Kanin, oatmeal, patatas, hindi na siya ganun kahirap. Unlike sa protein, yan ang magastos. Ang kalaban nyo sa chicken breast, ano? Lasa? Tsaka? Ang kalaban nyo sa chicken breast, paano nyo yung i-maintain? Sustainability. Maliban sa lasa. Lasa ng basahan? Hindi naman. Ang lasa ng karton. Diba? Kahit ano pang nilagay mo pang palasa dyan. Pag yung binakaw mo sa trabaho, binakaw mo sa eskwelahan, pagdating ng hapon, pagbukas mo pala ng tapio, ayaw mo kainin. Mas sa aircon. Ako, aminado ko, hindi ko na kaya kumain ng chicken breast ngayon. Sa tagal ko na nagkukup, lalo na nabuhay ako sa panahon na wala pa kaming alam. Bawal na kami mag-asin natin, 6 months before soon. Walang asin. Bawal kami, lahat ng chicken namin, pinapakulong sa tubig at luya. So imagine mo, ilang taon pa ginagawa, 2005 hanggang mga 2011. Wala pang macronutrients ko. Hindi pa namin alam, yung mga minerals, pwede pala yan kasi minerals na pala yan. Ang alam namin, tatama kami dyan, magpatubig kami. Pero ang mentality namin nun. Kasi yung mga tinutulong sa amin eh. So imagine mo. So ano yun, huwag niyo ako sisigo, hindi ko kaya kumain ng chicken breast. Noon, hindi talaga. Noon, kaya ko. Kasi yung school, lagi na ako ko, hindi ko nangyayari ko. Pagpasok ng macronutrients, marami ng choices. It's either kunin nyo sa isda, lahat ng isda may kanya-kanyang percentage sa macros. Kunin nyo sa baka, kunin nyo sa hipon, kunin nyo sa ano ba? Bangus. Sa itlog. Whey protein. Basta original yung whey protein nyo ha. Kunin nyo sa matawag ka ng tawag. Siguro yung ginagalit mo ako. Milky no. Kaya tumaba na no. Speaking of whey protein guys, maglalabas kami ng supplement hub ng whey protein. Antayin nyo na kasi sobrang ganda nito. Medyo mahal lang talaga kasi nakuha na namin yung legit na source from Poland and US. So under ano siya ngayon? Actually baka lumabas na siya this coming. Inahabol namin sa Batang Ibig Class, which is June. Hopefully malabas namin siya by June. Pwede kayong may mga gyms dito, pwede kayong mag-resell sa kabilang ako or pwede na kayo mag-iwan. So customers namin. Gagawin ko kasi for 24 grams kasi para maging competitive siya. Hindi naman kaya talaga yung presyo ng ano ng iba. Alam niyo bakit sobrang baba? Sobrang alam niyo. Alam niyo ito ko. So, kasi sana lang. Anyway, wala, I'm excited na yun. May kasama ako? Sources. Doon importante. Maraming yung sources ng pagkain niyo. Ang kalaban mo sa maraming sources is yung pera. Magastos ka siya. Ako, bangus. Kaya naman ito ako, bangus. Kasi very significant sa akin yung bangus. Dahil yung bangus na ito, nung natuto ko mag-macros, puro bangus na yung kinakain ko. Binigyan ako na ng sobrang daming championships. Pinatawanan dati yan mga old bodybuilders. Si Coach Chippy nakabangus. Anong bangus? Kasi ibang araw, puro ako ng chicken breast. Chicken breast, whey protein, egg whites. Yun lang talaga kami mga araw. Kasi mga kasabayan ko, nakusin mo. 2017 lang ako natutong mag-Instagram. Diba? 2017 na post ako ng bangus kinakain ko. Tsaka, ayun, okra. Tapos na
ng relo. Okra yan. May kamote sana kasi magmumukhang tayo kaya hindi ko tinuloy eh. Sabi ko pangit yung pagkagawin. So, okra at saka bangus. Yan lang yung kinakain ko. Kasi kaya ko yung lasa. Kumpara sa chicken breast. Kaya yung bangus pagka binaon mo, tama yung luto mo, hindi matigas. Ang sarap eh. So, wala matapang buhay na buhay guys. Kamote or rice na kinakain mo. Pipino, okra. Yun lang, paulit-ulit. Masaya ako eh. Diba? Hindi na ako nag-change ng ibang sources kasi parang okay na ako sa bangus. Yun naman kasi yung problema naman sa mga old school bodybuilders tulad ko, masyadong restricted kami sa pagkain. Parang konti lang yung window. Ngayon, pinupukong namin, tinatawag natin IIFY or if it fits your macros. Kung papasok siya sa macros mo, lahat yan pwede. Kung ano yung macros, ngayon, kukunin natin mamaya yun. Paano ba kukuha ng macros? Paano mag-design ng macros? Okay? So yung matutulong ko sa budget. Nakuha nyo na lahat to. Dali nyo lahat to, nakuha nyo na. Para maging successful yan. Kasi para maging successful yan, hindi mo pwede gawin day 1 na yan. Bukas, iba naman gagawin mo. So na araw, iba naman. So na araw, babalik ka. Hindi ganun. Kaya ka nag-design ng caloric intake sa katawan mo para sumunod yung katawan. Okay? Kung ano gusto mong pumaya, ang hindi design mo is a deficit calories. Meaning, mas mababa ng konti yung calories dun sa maintenance calories mo. Gusto nyo? So, para mangyari yun, kailangan mong pasunurin yung katawan, yung gawin niya maintenance calories, yung deficit. Kailangan mo maging consistent for 4 to 5 weeks. Consistent. Kaya lagi mo naririnig sa YouTube at sa TikTok, consistency, you know? Sacrifice. Kasi, hindi para maging consistent ka, marami kang sasacrifice yung bagay. Usapan natin, ha? Wala pa yung buwan. Para nag-design ka na 1,900 deficit calories. Sa loob ng 4 na linggo, 5 linggo, kailangan mo masunod yung 1,900. Kung 1,900 ka ngayon, 3K ka bukas, 1,500 ka sunod araw, yung katawan na mo. Kasi ang deficit calories, susunod yung katawan para maging maintenance ka. Diba? Paano siya susunod? Kung gaganong-ganon ngayon, yung pagkain. Ito ito, huhulat. Ano ba talaga? Deficit ka ako, maintenance ko, surplus. So, ending mo, batal sila. Hindi ko na nangyari sa'yo. Day 1 ka lang lagi. Yun ang kalaban. Ano nga itutulong ko sa inyo para maging consistent? Kasi yung pinag-priority. Sensya naman din yung maintindihan sulat ko, priority. Okay? Kung priority mo naman sa apps mo, ilagay mo siya sa top of your priorities. Kung priority mo na, huwag kayo mas mo po, ilagay mo siya sa top of your priorities. Ano ba nasa top of your priorities natin? God, family, ano pa? Work? Pagkatapos sa work, jowa, aso, marami, iba-iba, di ba? Doon mapupunta yung oras niyo. Kung nasa yung priority niyo. Doon mapupunta yung pera niyo. Ngayon, kung yung fitness, nasa taas. Nasa taas ng priority list, automatic, doon mapupunta yung attention. Lahat ng sacrifices, dadali na. Bigay. Diba? Okay? So, kasunod yan, hindi kita yung gawin lalagay ng motivation. Walang ganun. Kasi yung motivation, ngayon lang yan. After 2 weeks, mawawala yan. Diba? Disiplina ang hawakan ninyo. Importante. Alam ko, gasgas na gasgas ito. Yung daw nagkakamali ako nagsalita niyan dito sa, sa Pilipinas. Yung gasgas na yung motivation. Kailangan natin ng discipline. Okay? So ito muna, inano ko muna yung utak ninyo, nire-ready ko lang kasi yung kasunod medyo nakakaantok. Pero sobrang importante, which is nutrition. Mahaba yung nutrition, pero yun yung pinaka-makakatulong sa inyo na pag na-gets nyo, makukontrol na yung katawan ninyo kung gusto nyo mangyari, makukontrol na yung katawan ng kliyente ninyo kung gusto nyo mangyari. Medyo nakakaantok lang kasi mahaba ang aming numero. Okay? So, pwede kayo magtutog muna, umihi muna, kasi mahaba yung next. Hindi gusto ko lapit kayo sa akin. Okay? 5 minutes. Siguro tayo. Pasok tayo isang meal. Kain tayo. Certified Advanced and Basic Nutrition. Hindi ako licensed nutritionist. Magkaiba
coaches dito, bago kayo magbigay, dapat, ang nutrition plan, dapat alam niyo na hindi tayo talaga pwede magbigay. Ang pwede natin gawin sa advice. Pero, as a coach, fitness coach, para mag-transform ang cliente, 100% nutrition lang. Understanding ng nutrition, hindi kaya strict sa nutrition. Understanding how nutrition and caloric metabolic works. Yun na important. Para ganun pag-balance yung value. Nang hindi mo na kailangan sa strict tulad natin. Ang dami naman nagko-compete. Binibilang na. Okay? So, makikita mo nito, kaya na naklear ko na, ang nutritionist ang pwede magbigay. Tayo hindi. Ang pwede na sabihin sa client is advice. Gusto mo ng advice ng game, ito yung competition ko, ito yung nanagamit ko. Ito yung kailangan ko, kailangan ko maging ganito. Kasi kung sa mga nangyari dyan, ito ang nangyari. Kung may nangyari dyan dahil sa pagkain binigay mo, tayo nangyari as a coach. Ang nutritionist na, nasasyado sa'yo. So yun, ikiklear ko na yung baka mo magkamali dito. Iwas butas sa mga coaches. Right? Iwas butas din pag binigay mo yung accountability sa client. Meaning, ito yung kailangan mong kainin, alam ko yung ginagawa ko, ito yung competition. Ito yung kaya ginagawa, wala akong sasasihin mo. Accountability. Wala kayong marinig na reklamo kay Coach Chipe dahil sa ganung bagay. Kasi, nakikita mo, data mo lang ito. Meaning, pag nag-compete ako, data mo lang ito. Ang hinihingi ko is weight, height, and age mo. So, hindi pwede parehas yung bibigay ko sa'yo at sa kanya. Kasi, iba-iba tayo. Hindi parehas yung height nyo, hindi parehas yung weight nyo, hindi parehas yung edad nyo. Okay? At saka itong sample na nilagay ko is pang lalaki. Okay? The rest ng kasunod niya is lahat pang parehas. Yung competition mo lang BMR magkakaiba. Male and female. Lalabas naman dyan sa pwede nyo i-google Williams or female BMR formula. Lalabas naman yung pambabae. The rest is the same. Hanggang sa dulo. Yung process. Dito ka nag-DX, ibang branch. So, attendant, nagturo na. So, nag-coach siya kasi yung time, estudyante. Anong course mo? Business administration. Jacob. So, simple lang mga guys. Yung data ni Jacob, yung hihingi ko. Which is yung weight niya in kilograms. Anong weight niya? 78? Centimeters, kung ano yun, 155, 5 foot, 5 inches, convert into inches, multiply mo sa 2.54, sa amin makuha yung centimeter. Okay? So, 172 centimeters. Age, 19 years old. Matanda pa yung anak ko sa loob. Okay? So, ipag-enter nyo lang sa ano, enter nyo lang, 78. Tapos height hanggang 72. Tapos height siya is 19. Tapos susundan nyo lang yun. Sundan nyo lang yung equation. Kasi unahin nyo yung mga nasa open and close parenthesis. Metabolic. So, pasabi habang tumatanda na rin mo, habang tumatanda mo, bago ang metabolism. Siya, 19 years old. 19 years old, kaya 1,800 calories yung sinusunod niya. Kasi sa edad niya, ang bilis pa ng metabolism niya. At rest niya na, yung buong katawan na niya yung sobrang active pa ng bata. Okay? Ngayon, hindi yun yung maintenance calories. Hindi yun yung maintenance. Kailangan nila muna makuha yan para mahanap yung maintenance calories. I-complete mo na yun, na-multiply natin yan doon sa kanyang activity sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo. Kung ano yung galaw niya, kung saan niya ginagamit yung energy niya. Everyday. May ladder kasi yun. Yan yung tatawag na so, 1,870 calories, multiply mo kung ano yung activity ng tao. Number 1 doon sa ladder, tinatawag natin sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle, yun yung wala halos ginagawa sa loob ng isang araw. Kasi sabing
pagkain, maliligo papasok sa opisina dahil driving hindi siya nagko-commute. Ang dating sa opisina, nakalpo lang. Maaaring computer lang yung hawak ng maaaring papel, maaaring pinapirma lang. Pero walang form of activity yung trabaho niya. Tawag doon sedentary. Pagkatapos yung kakain, maliligo, kakain, matutulog pa ulit, matutulog, maliligo, matutulog. Every day for 7 days, ganoon siya, maliban sa day off niya. Day off niya natutulog ng papaya. So, anong nangyayari? Walang galaw. Wala siyang pinagagamitan ng energy. Marami nag-i-enroll sa gym na gano'n yung lifestyle. So, sa mga coaches dito, aspiring coaches, may tinatawag kayong fitness assessment bago kayo magbigay ng program. Alam niyo kung anong siya dyan. Automatic dapat yan. Hindi pwede pag may dumating sa gym, bigyan wagad ng nakadesign na program sa utak mo. Dahil walang gano'n. Alam niyo yung background ng tao. Alam niyo yung lifestyle ng tao. Ngayon, kung sedentary lifestyle yan, ang program na bibigyan mo dyan, doon sa next level, which is light active. Ang light active, guys, yan yung mapupunta sa gym. Pag tinanong mo ilang beses ka nag-workout, wala. Pero may activity ka kasi gawin isang linggo. Meron, nag-grocery, nag-basketball kami ng mga kasama ko. Sa isang linggo, yan nakakitaso ko, 2 to 3 times a week. Pero never nag-workout, never nag-pupunta sa gym. Pwede nyo i-consider as light active. Okay? So, kung meron kayong sedentary na kaya, ang workout na ibibigay nyo sa kanya is para sa light active lang. Meaning, bibigyan mo ng function ng katawan niya. Kasi wala siyang function eh. Ang sedentary, as an HP, wala siyang ginagawa. Ang next na ladder is light active. Yun yung meron 2 to 3 times activity. Pag sinabi mo activity, gumagalaw siya. Ibig sabihin, may movement yung katawan niya. May function. Kaya may tinatawag tayong functional training. Sa mga coaches dito, alam niyo yung ibig sabihin sa functional training. Binibigyan mo ng function yung katawan. For example, Coach Jacob, tayo na. Umupo ka. Tayo ka ulit. Umupo ka ulit. Tumayo ka ulit. Anong ginawa niya? Hindi siya nagmakatanga, nag-i-squat siya. Pero pinagpa-function ko siya sa daily na ginagawa natin. Umuupo tayo at siupo ka. At tumatayo tayo. Yung mga sedentary, walang ganun ginagawa. Coach Jacob, step up na sa bench. Diyan sa upuan mo. One leg step up. Kahit ang saan na. Ingat na baka dumula sa next step up. Oo, sabi ko yun eh. Ibigay mo yung wag sa head o wag sa toes para hindi dumulas. Step up and step up. Ano yan? Umakakit na hagdanan. It's a function. It's a movement. Pero functional training. Ayun ang mga bench eh. Ayun ang functional. Dali mo lang dito. Hindi naman ang function. Yan ang structure ng program. Coach Jacob, pasensya ka ito, nasa harapan. Bigyan mo ako 2 reps ng inchworm. Coach ka, dapat alam mo inchworm. Sino nakakalang inchworm? Inchworm, o? Sige, tayo ka rito. Inchworm, touch your toes. Okay, crawl. Dire-diretso pupunta sa push-up position. Hindi ganyan. Dito ka. Side view, side view. Yan. Mabuti mo yung semento. Mag-crawl ka hanggang maging push-up position. Yan ang inchworm. Crawl back up. Tayo. Is a function. Isip mo sa umaga, babangon ka, maaaring magdalong yung movement. Function. Okay? So hindi ka agad gym. So ang hinihit ko ngayon, ang hinihit ko ngayon is caloric intake and ano yung pag-structure ng program. Yun ang tinatamaan natin ngayong topic na to. Tingnan nyo sabi ko kanina, any form of activity will create caloric deficit. So for example, si Jacob is a sedentary na tao. So yung kanyang BMR, i-multiply ko sa TDEE na 1.1, sedentary. Pero ang program na bibigay ko is 1.2, which is light active. So, ibig sabihin, sa maintenance calories pa lang yan, nagsusunod na siya. Bababa ka agad yung tibang niya. Yeah? Kasi yung bibigay ko na program is pang 1.2. Though ang ikukumpute ko is 1.1 kasi sedentary siya to start with.
nag-workout, tapos ginawa niya never naging active. Bigyan niyo lang ng light active na program, which is 2 to 3 times workout. Galaw-galaw lang, para di po ano. Well, 2 to 3 times, tapos hindi na yung maintenance calories na galing sa sedentary life. Automatic, in 4 to 5 weeks time, bababain tignan. Ang galing nito. Ang tanong, kung masunod kayo, maintenance calories niyo. Kasi tandaan niyo, galing siya sa hindi ibang lifestyle. So yung lifestyle niya, hindi ka agad. Nanipan niya ako tinakot ng doktor yan. Ako nang nakot ako ng kliyente. Lalapitan ko sa sekretary. Kasi automatic pero yun. Kung lakad mo sa treadmill, parang delikado. Assessment pala yun. Yung hingal mo, parang may something. O bago yun, off the record ko, ganun kumuha ng kliyente na, ganun ang sakit yung kliyente. Tignan mo pa sa treadmill, na-assess mo. Yung hingal mo, parang hindi maganda eh. Kailangan mo ng mga politicization samples. Pero hindi naman mag-diagnose. Yung hinga lang eh. Diba? Kapag wala tayo ba, ayaw tayo, hindi ganyan yung position dapat ng close na ganyan. Kaya kailangan alam niyo yung sarili, alam niyo dapat yung fitness, ha? Binigyan mo na yung fitness, binigyan, dalawa yung ito parang, ay yung puso na delikado. Pero, ginagawa ko sa ng pabor. Ha? Ginagawa ko sa ng pabor. Yung mga bibigyan ng sakit. Parang sasabihin mo namin something. Lagi nag-work yung next, wala lang sa amin. Okay, walang magpupuso na. Diyan. May umaga, wala pa kayo nakain, hindi pa kayo pulisan, nakajab sa kayo, dahil kukunin nyo, hawak kayo sa aparato. Dalabas doon ba? Ito percentage, muscle mass percentage, bone mass, skeletal mass, BMI, sa baba may BMR. Yung BMR na yun, parehas na yung dito. Maraming formula ng BMR ginagamit natin. Ako personal ko talaga ito, isa halos clinic formula para sa mga kliyente. Pero pag lagi ito na-practice ng kaya nyo magbigay ng mga kurso na hindi nyo kailangan kompetente, tingin-tingin lang ako nyo. Kasi tandaan nyo, ang goal ko sa inyo, mahanap nyo yung simula, yung baseline. Pahala na kayo sa buhay nyo, kaya nyo sundin, hindi yun kasunod. Tutulong ko pa rin, pero yung disiplina sa inyo magalaan hindi sa akin. Moderately active, ibig sabihin, pag may nag-enroll sa gym, 3 times a week, meron siyang workout. Yan yung mga nagpapunta sa gym na pagdating sa gym, ginagamit lahat ng machine. Kung ano yung pagka-pwesto ng machine, iniisa-isa lahat. Ay, tama yung ginagawa niya for the sense na meron siyang activity. Pero pag-uusapan ng muscle building o muscle hypertrophy, wala. Hindi siya magkakamasal nun. Pero, meron siyang activity. Maganda siya. Ngayon, mabigatan niya yung magkakaroon siya ng muscle, hindi na balance yung tubo. Pero meron siyang activity. Kung 3 times a week yung ginagawa yun, wala siyang coach. Susundan na yung machine, susundan yung mga free training na binibigay ng mga gyms. Pwede mo na ikategorize yung sarili mo as a moderate. Kung ikaw si coach, tingnan mo ko si client, 3 times a week siya nag-workout, okay, lagay ko sa moderate. So, multiply ko yung BMR mo sa moderate, which is 1.3. Mas mataas ng konti yung maintenance mo kasi mas mataas ng konti yung sunog mo. Sunog mo isa. Again, ang nature ng trabaho, yung hilig, hindi masyadong magaling. Okay? Last 2. Next is athlete. Ito lang dito. Athlete, active. Active is 4 to 5 times a week na meron siyang training. Meron siyang understanding pa paano magpalaki ng muscle. Meron siyang understanding ng high activity. Tapos yung nature ng work niya, medyo magalaw-galaw na. Okay, so pwede nyo i-categorize yung tao as active. Most likely si Jacob is an active person. Kasi estudyante siya, may trabaho siya, may go-workout siya. I doubt na hindi siya marunong mag-work kasi may muscle siya. Diba? Pero 20 years old, so yung limitado pa yung experience niya, lalagay ko siya as active person. PMR, multiply ko sa active person. Si Jacob para makuha ko yung maintenance cover si Jacob. 1.4 to 1.5. Bakit may ganyan? Involved na yung body type dyan. So kung endomorph ka, mas mababa yung number na pagpiliin mo. Kung ectomorph ka, mas mataas yung number. Para mas mataas yung total calorie and percentage mo para sa ectomorph. Pinaka-last is an athlete. to 2.0. Wait. Dito may tutuloy ha.
6 times a week nag-workout. Tapos 6 times a week may cardio. Tapos let's say coach na meron kang at least 5 to 6 clients a day. Iba pa yung duty mo. So ibig sabihin, sobrang magdala yung araw mo. Sobrang intense yung training mo. So maintenance mo pa lang, mataas na. Mataas na yung needs ng katawan mo, mataas na muscle mo. Marami nagkakamali dito kasi mali yung number na pinipili nila. Kasi sasabihin nila, ay 5 times ako nag-workout. At sinabihin mo naman sa tunay na marunong mag-workout. Warm up pa lang, subo na. Ibig sabihin, hindi pala marunong mag-workout. Marunong ka ng form, execution, and all, walang problema. Hindi pa rin yung natatawag na marunong mag-workout. Tawag doon is buhat pogi. Walang masama ko. Sa mga competitor dito, alam niyo ibig sabihin ng tunay na workout. Diba? Alam niyo yung set of failure, alam niyo yung paano pahirapan yung katawan niyo without lifting too heavy. Iba yung threshold namin, yun yung dumoy category sa sobrang taas. Yung iba nga hindi yung panitin na hypertrophy training, hindi pwede na. Kaya I suggest na maging conservative kayo dun sa number na pipiliin ninyo. So kay Jacob, kung ako po si Jacob, ilalagay ko siya sa 1.4, hindi sa 1.5. Hindi ko pa tinatanong kung ilang beses pa siya nag-workout. Tanungin natin, ilang beses ka nag-workout? 5 times. 1.4. Estudyante, at the same time, nagtatrabaho na rin si Jake. So, 1.4. Tapos may pagka-endomorph din siya. Hindi naman high percentage. Ganun mag-categories. Doon marami kasi nagkakamali. Mali yung maintenance calories ko, mali yung tool. Hindi. Mali yung pinili mong PDE. Kasi pagka-intindi mo, alam mo na paano mag-training talaga. Mamaya bigyan mo yung sample dito ng mag-workout sa inyo na intensity na hindi naman kailangan too much weight needed. Okay? Bigyan ko rin ng matindi example. Hours nag-workout. Diba? Pagdating sa trabaho, ilang oras na yung puro workout? 1,870 yung kanyang PMR. Okay? Mumultiply natin sa highest, which is nakikita ninyo, kung nakikita nyo, 2.0. Nakikita nyo ba dyan? 2.0 yung pinakamataas. Kung nga rin construction worker si Jacob, di ba? Tignan niyo paano yung kanyang sa workout. 1,870 times 3,740. Diba? Pakataas na guys. 3,700 calories ang maintenance calories si Jacob. Kung construction worker siya. Kasi ginawa ko sa pinakamataas, which is 2.0, yung kanyang total daily expenditure. Kung sa atin natin gagawin, tumaba na tayo. Bakit ang construction worker hindi tumaba? Bakit lagi workers? Diba? Sino makakasagot ng ano? 1 kilong kanin, ilan ang carbohydrates? Ng 1 kilong kanin. Hindi bigas na kasi 1 kilo. Si James na 1 kilo, 2 kainan eh. Di ba sabi niya kanina, 500 grams per meal? Hindi naman siya construction worker. Tulog pa siya. Pero ang construction worker, kaya ng 2 kilo, baka basic pa yan. So ang 2 kilo, mayroong 280 plus 280. Ilan yan? 560. Tama, 560. So ibig sabihin, meron siyang 560 grams of carbohydrates sa buong araw niya. Sa kanin pa lang yun. So, ilang calories pa ang meron sa 1 gram of carbohydrates? Right? 4. So, tandaan niyo guys, sa 1 gram of carbohydrates, meron niyang 4 calories. Sa 1 gram of protein, meron niyang 4 calories. Sa 1 gram of fat, meron niyang 9 calories. Tandaan niyo yan. Okay? So ngayon, i-multiply mo sa 4 itong 560.
Kasi alam niyo ba yung calories niya? Ay, 60 times 4. 2,240. Yung pang-apat sa alcohol. Macron 3 sa alcohol. Okay? So, tandaan nyo. So, imagine nyo, kaya laging kondisyon ng mga construction worker. Tayo, nandito, bubuhat, nilagay-usin ng mga construction worker, labas yung apps. Di ba, nakabuisit? Tapos umiinom ng soft drinks. Umiinom ng ano yan, steam, cobra, tapos labas-labas yung apps, bato-bato yung braso. Kasi, mataas yung kanilang activity. Kasi pilang gusto mo pumayag, gumalaw ka. Ano naman yun? Kung hindi mo kaya gumalaw, magbilang ka, magtaka pumapasok sa'yo. Kasi sila, kita mo, sobrang taas ng calories na, under pa rin. Dami kong nilagay at pukilos mo yung kanyang nilagay ito. Easy? Question mo na, pala tayo sa next episode na yung position. Wala pa ang pinapanggit ko pala ba yung body fat. Puro weight yung binabanggit ko. Okay? So, ibig sabihin, kung babawasan ko yan, o ba yung weight mo? Kung dadagdagan ko yan, patasin ko. Okay? Body recall. Narinig mo yung body recall? Kasi kung 2.6, gawin kong 2.1. Deficit calories. Pero yung 2.1 na yun, puhunin ko sa Big Mac. Big Mac is 750 calories per Big Mac. Meron ka tatlong Big Mac, kuha mo yung deficit. Kuha mo yung 2.1 calories, naka-deficit papay. Babalik ng mo. Pero magsasuffer yung composition ng katawan mo. Kaya magtataka ka sa akin, bakit skinny fat ako? Ibig sabihin, mababa ka kumain, konti yung calories mo, pero sabot yung macronutrients percentage. Kaya ka skinny fat. Kung gusto mo mangyari, tumaas yung din mo, yung body fat, sa nutrition, magre-recomposition ka muna. Hindi mo kailangan dagdagan, hindi mo kailangan bawasan agad. 4 na linggo hanggang 6 na linggo, magre-recomposition ka from caloric percentage. So, ibig sabihin, 40% galing sa pagkain. 40% galing sa carbohydrates. 20% galing sa fat. Never zero yung fat size. Never zero. Ano mo gagawin yan? Multiply mo sa 0.40, 0.40, and 0.20 yung 2,680. Yung utak mo na maghihina kasi sakay ka sa sobrang taas, hindi ka lang tigilan. Diba? Kaya akala mo, di ba? Pero totoo, pinipita ka ng tao. So, ang next dyan, ano yung next? Banking. Mga bodybuilders, lalo panahon ko. Kaya ang ending namin mga kami mga bouncer. Kasi kain kami na kain. Kasi ang mentality, kumain na marami pa ulo. Kasi lalaki naman tayo na lahat, pati taba mo lalaki. Yung tsura ko ng araw guys, kung hindi ko pa alam pumato, mukhang bouncer. Pagka-off-season, 210 pounds. Hindi ako bumibigat kasi kung hindi naman yung buto ko, hindi kasi laki. Endomorph ako. Endo-ecto ako. Meaning yung body type ko, endomorph-ectomorph. Pag nag-off-season ako, nagpabaya ako mataba. Pero hindi ako lumalaki na parang nakikita-kita niyo sa damit. Biglang pag nag-upag, pangit. Pag nagpabaya ako. Pero pag nag-compete ako, yung bewa ko 28. Balikat ko malapat. So, ibig sabihin, ectomorph ako. Maliit yung buto ko, maliit yung bewa. So, ecto-endo. Si kinala ko is pure ectomorph. Siguro mga 80% ectomorph. Si Ben, may ito hindi ganun kalaking bewa, kaya yung posing ibig kakalit. Diba? Ganyan mag-posing si Ben eh. Kasi, pag umarap siya, hindi niya kaya sabay ang bewang namin natin. Then malilit yung bewang namin. Kaya magaling siya, tago na post. Ganyan siya. Mas malaki, kaya mag-create ng taper. Kasi pagkata yung taper, yung V sa competition. Ganun kayo, pinalaki ang balikat, tinago yung bewa, side post, tapos ang laro. Ito yung tsura. Kaya yung mga basic, mga malilit na bagay na ito na napapansin. Yung detalye na yan sa mga competitors, talagang na competitor. Okay, ganun lang. Kung tayo yung 4 na 5 linggo, saan kayo magdagdag? Okay, pag medyo tumaas ang body fat, ibig sabihin, huwag mo na magdagdag, kaya hindi mo na mag-adjust ang katawan.
failure. Doon papasok yung spotter. Yung iba ginagawa nila, instead na mag-beyond failure, magpa-partial rep sila sa tulog. Pero RIR 0 nila. Saka magpa-partial yan. Kasi hindi ka na kaya isang buo. Response dead, lagi niya ginagawa yan. Sagad ng week time, pagdating ng 12, partial na rin. Kasi yung 12 na week, yung 12 na week, is RIR 0 na. Is yung tempo. Yung tempo na, kasi iba-iba tayo ng tempo eh. Parang siya ganyan, si, ano pa na bro? Matt, hindi ganyan, ako hindi ganyan, mas mabilis ang konti yung sa akin. Parang si Matt, mas mabilis, mas mabagal yung pagkubak, mabilis yung pagtaas. Tempo yun, iba-iba. So sa kanya, ganun yung tempo niya. Kaya sabi ko, sige, mag-warm up ka. Pero tinitignan ko muna yung tempo niya. So ang tawag doon is yung regular tempo mo. So ang gusto natin mangyari, increase ka intensity na hindi ko nadagdagan yung weight niya. Diba? Kasi ayaw na natin ito eh. For example, ayaw natin ito. Pero gusto mo pa rin magbago. There are other ways. Baguhin ko yung tempo niya. So yung tempo niya, from regular tempo, babagalan pa natin. So gawin natin 2 seconds pataas, 2 seconds baba. For 8 to 10 repetitions. Ayan. So sa mga nanonood, ramdaman nyo na kayo ngayon pa lang kung gano'n nakahapti. Sa mga babae, imagine niyo yung favorite kong ano ba, squats, goblet squats, Bulgarian, na wide stance. Imagine niyo, 2 seconds yung pababa. Nararamdaman nyo na, di ba? Iniisip nyo pala. So nakikita nyo, kahit kaya-kaya na yung kanina, meron ng konting struggle. Diba? Kasi again, ang goal natin is failure lagi. 7, 10, then 10 parts. Ayun. Lock mo. Yan. Kita niyo yung mukha, nakatitig na lang. Ibig sabihin guys, nakatapos na yan. Hindi nyo na ngayon sabihin, nagigigil nila matapos. Kung nasa auto niya, tapusin yung set. Ano tayo yung marunong yun? Yan ang struggle na gusto ko makita. Hindi yung umpisa pa lang yung struggle na malina. Sa sunog ng cardio, paano susukat? Sa sunog ng cardio. Sa cardio, sa treadmill. Cardio, ano? Paano siya masusukat ganun? Paano mo masusukat yung caloric burn? Okay, kung wala kayong tracker, diba, smartwatch, kung wala kayo nito, mayroong tracker sa treadmill. Kung wala sa tracker sa treadmill, steps ang bilangin nyo. I-google nyo lang. Yung I mean po yung ano, yung kailangan nyo po sa ano, sa body weight nyo ganun. Okay, body weight nakalagay dyan eh. For example, 5,000 steps at 80 kilos. How much caloric burn? Nalabas natin. 5,000 steps guys, kaya nyo gawin yan ng 60 minutes hanggang 70 minutes of workout. Okay, na medyo normal walk. Saan workout? Yung number ng steps. Magkano sa 500 calories, kaya nyo gawin sa treadmill ng 30 to 35 minutes kung naka 15 incline yan. Naka 15 incline yan, tapos sa 5 km yung speed niya. Per hour. Kaya mo abutin yung 500 more sa 35 minutes. Kung nasa body weight ka ng mga 75 to 8 taas, kung mababa ka, hindi abutin yun. Kung below 70 kilos, kaya abutin yung mga 45 minutes. Ganun magta. Steps, pagka walang tracker. Pero marami ng murang tracker pa, isang lipo eh. Ikaw din, makamuli, ayun. Okay na yan. Active ka rin sa lipilangin, ha? Sabi ko na nakaalay lahat. Actually, bukas sa Facebook na. Ganito. With the signature of Coach Wings. So, the first on our list is... Parole. Thank you. Sir. Ace Salvador. Talaga, may nakilala tayo. Ay lang. Ay. Ano, kalumpit. Yung kalumpit yan. Coach sa kalumpit eh. Ah, pangalan mo? Oo, Roed. Sa kalumpit. Alam niyo yan, kalumpit. Kung mag-gym kayo eh. Coach Roed. Picture tayo. Oy, anong pangalan YouTube mo? Alexis Parole. Parola? Parole po. Paroli. Opo. Okay, shoutout sa Alexis Paroli YouTube channel. So, follow lang kayo, subscribe. GG. Basic. Basic. Thank you. Bro, thank you. Salamat ha. Gym diet. Pagka next time. Guys,
yung group natin, Rich Kids, na-try natin pumunta sa Hagonoy, no? Hagonoy. Gym tayo para titignan natin yung malaki doon. Tiga mo. Oh, sabayan natin yan. Thank you bro. Thank you. Salamat bro. Thank you. Uwi na tayo. Sulit naman yung punta. Nakapagpabati din tayo kay coach. Bali, nung mamadali tayo kasi may client pa tayo mamaya. Habulin pa natin. Let's go. Nakapag-gym pa tayo. Pitik tayo ng back. Deadlift na lang. Tapos, ito na lang. Dito. Pagod na. Ano? Pinakal ko sa pagparty sa malukot. Bye!